Ito si Veronica, ang babaeng papalit sa pwesto mo sa bahay na ito. Ang malamig na tinig ni Marco ay parang isang matalim na yelo na humiwa sa mainit at maalinsangan na hangin ng kusina. Nakatayo si Elaine sa harap ng kalan, pawisan, nakasuot ng lumang duster na pilit niyang pinalantsa kaninang umaga upang magmukhang maayos para sa pag-uwi ng kanyang asawa. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay ang mabigat na mangkok ng kumukulong sabaw na pinaghirapan niyang timplahin. Ginugol niya ang buong hapon sa pamimili ng pinakasariwang sangkap. Ginamit ang kanyang husay sa chemistry upang makuha ang perpektong balanse ng lasa. Umaasang ang simpleng hapunan na ito ay maibabalik ang mga ngiti ni Marco na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit ang bumulaga sa kanya ay ang isang katotohanang dumurog sa kanyang pagkatao. Ang braso ni Marco, na matagal nang hindi yumayakap sa kanya, ay mahigpit na nakapulupot sa makinis na baywang ng isang estranghera. Si Veronica ay nakasuot ng eleganteng damit na humuhulma sa kanyang katawan, at ang matapang na halimuyak ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na sumakop sa buong kusina. Pilit na tinatabunan ang amoy ng bawang, sibuyas at ng pagmamahal na iginisa ni Elaine. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ng asawang pinagtaksilan. Walang sigaw na lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang matinding pamamanhid ng kanyang buong katawan ang sumalo sa bigat ng sitwasyon. Ang panlalamig ay gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang gulugod. Ganito na lang ba ang halaga niya? Ang kanyang mga taon ng pag-aaral, ang pangarap niyang maging isang tanyag na siyentipiko na isinantabi niya upang maging tahimik na taga-suporta ng mga ambisyon ni Marco ay nauwi sa isang walang pusong pagpapakilala. Humakbang palapit ang kanyang biyena na si Doña Felicidad. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang pawisang hitsura ng kanyang manugang. "Huwag mo kaming tignan ng ganyan, Elaine," wika ng matanda na may halong panghahamak. "Wala ng espasyo ang mga walang pakinabang sa pamilyang ito. Dapat nga tanawin mo pang utang na loob na may masisilungan ka pa rin matapos ang lahat ng isinugal namin sa'yo. Matuto kang lumugar." Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Veronica. Lumapit ang babae sa gawin ni Elaine, nagkukunwaring sinusuri ang pagkaing nakahain. "Mukhang pinaghirapan mo ito, pero masyadong mainit para sa panlasa namin." Malambing ngunit nakakalasong wika ng kabit. Inabot ni Veronica ang gilid ng mangkok na hawak pa rin ni Elaine at sa isang sadyang pagkumpas ng kamay, itinulak nito ang lalagyan. Ang kumukulong sabaw at mga piraso ng karne ay dumaos-dos pababa sa braso ni Elaine patungo sa sahig. Ang mapulang mantsa at mantika ay mabilis na kumalat sa kanyang malinis na damit. Wala siyang naramdamang hapdi sa lapnos ng kanyang balat. Ang sikmura niya ay namimilipit hindi dahil sa gutom, kundi sa labis na pagkasuklam at hiya na tila ba kinakatay ng buhay ang kanyang dignidad. Ngunit ang tunay na sumunog sa kanyang kaluluwa ay ang naging reaksyon ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Marco ang namumulang braso ng kanyang asawa. Sa halip, mabilis nitong hinablot ang isang panyong lino mula sa bulsa ng kanyang Amerikana upang taranta at maingat na punasan ang isang munting patak ng sarsa na tumalsik sa dulo ng mamahaling sapatos ni Veronica. "Are you okay, babe? Nabasa ba ang damit mo?" Ang labis na nag-aalalang tanong ni Marco habang hinahaplos ang braso ng babae. Kinagat ni Elaine ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Ang pambabastos at panghihiya sa loob mismo ng kusinang itinuring niyang sariling kaharian ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Siya ang legal na asawa, ang nagbuhos ng dugo at pawis para sa pamilyang ito. Ngunit sa sandaling iyon, mas mahalaga pa ang alikabok sa sapatos ng kabit ng asawa niya kaysa sa kanyang buhay. Lumayo ang tatlo, naglalakad patungo sa marangyang hapagkainan na siya mismo ang nag-ayos ng buong pagmamahal. Iniiwan siyang mag-isa
sa gitna ng kalat. Dahan-dahang lumuhod si Elaine sa malamig na baldosa. Kumuha siya ng basahan at sinimulang punasan ang nagkalat na sabaw. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay mabigat. Tila ba pinupunasan niya ang sarili niyang halaga. Habang nililinis niya ang sahig malapit sa silyang inuupuan ni Marco kanina, napansin niya ang leather na portfolio ng kanyang asawa na bahagyang nakabuka ang siwang. Mula sa loob nito, isang pamilyar na asul na folder ang sumilip. Ito ay ang kanyang life insurance policy, ang dokumentong pinapirmahan sa kanya ni Marco noong nakaraang buwan dahil daw sa kinakailangan ng kumpanya. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang bahaging nakasulat sa bagong pahina na nakaipit sa ibabaw. Ang halaga ng benepisyo ay itinaas sa milyon-milyon at sa ilalim ng pangalan ni Marco bilang kaisa-isang benepisyaryo ay may nakasulat na isang sugnay tungkol sa pagkamatay dahil sa aksidente. Ang amoy ng alikabok at pinaghalong matapang na kemikal na panlinis ay sumalubong sa mga puwang ng ilong ni Elaine habang siya ay nakatayo sa gitna ng masikip na bodega sa ilalim ng hagdan. Ang mabibigat na itim na plastic bag na naglalaman ng kanyang mga damit at personal na gamit ay walang awang ibinagsak sa sementadong sahig ng mga katulong, sunod sa utos ng kanyang biyenan. Ang hanging kulob sa loob ng maliit na espasyo ay tila humihigop sa nalalabi niyang hininga. Sa itaas, naramdaman niya ang pagbigat ng atmosfera ng buong bahay. Galing sa siwang ng pinto, ang hangin ay nagdala ng matapang at nakakahilong halimuyak ng mamahaling pabango ni Veronica. Ang amoy na yon ay mabilis na gumapang at lumingkis sa bawat sulok ng mansyon, pilit na binubura ang banayad na amoy ng sampagwita na nakasanayan ni Elaine na ilagay sa mga bintana. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang laso ng pagpapalit pwesto, isang malinaw na paalala na siya ay isa na lamang anino sa sarili niyang tahanan. Ang liwanag mula sa iisang pundidong bumbilya ay nagbigay ng mahinang anino sa dingding nang biglang bumukas ang pinto ng bodega. Tumambad ang matapang na bulto ni Doña Felicidad. Ang matanda ay nakapamewang. Ang mga mata ay nanliliit sa labis na pagmamaliit sa manugang na nakayuko sa gitna ng mga kalat. "You better finish that waterproofing formula by tomorrow morning, Elaine." Malamig na utos ng matanda, gamit ang tonong sanay magpababa ng pagkatao. Malaking investor ang darating bukas para makipag-usap kay Marco. Huwag mong kakalimutan na ang utak mo lang ang may pakinabang sa bahay na ito. Gawin mo ang trabaho mo bilang pasasalamat na hindi ka pa namin tuluyang itinatapon sa kalye. Walang imik na tumango si Elaine. Ang mga salitang nais niyang isigaw ay tila mga basag na bubog na bumara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang kanyang dibdib ay tila nilulukob ng makapal na yelo. Gagamitin pa rin nila ang kanyang talento sa chemistry upang payamanin ang lalaking nagtaksil sa kanya habang siya ay nakakulong sa madilim na silid na amoy amag. Nang magsara ang pinto at muli siyang balutin ng dilim, unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa malamig na baldosa. Tinitigan niya ang kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito na dating humahawak ng mga komplikadong kagamitan sa laboratorio ng unibersidad at pinupuri ng mga propesor, ngayon ay tuyot, magaspang, at puno ng kalyo mula sa walang katapusang paglalaba at pagkayod para sa pamilya Dela Cruz. Sa gitna ng panginginig ng kanyang mga balikat, ikinuyom niya ang kanyang mga daliri. Sa loob ng kanyang palad ay nakatago ang isang malamig at maliit na susi na kanina pa niya iniligtas mula sa kanyang lumang aparador. Ang susing iyon ang nag-iisang daan patungo sa ilalim ng kanyang pinaglumaang baul, kung saan tahimik na naghihintay ang isang makapal na kwadernong may pabalat na kulay plum. Ang kwadernong yon ang tanging saksi sa mga lihim na formularyo at mga pabangong siya mismo ang lumikha noong mga panahong may kalayaan pa siyang mangarap. Sa pamamagitan ng manipis na kisaming gawa sa kahoy, naramdaman niya ang panginginig ng sahig mula sa mga paghakbang ng
matutulis na takong ni Veronica. Ang pag-alon ng kahoy sa itaas ay tumigil ng tuwiran sa tapat ng pangunahing silid tulugan nilang mag-asawa. Sumunod ang mabigat na pagpihit ng seradura ng pinto na pormal na nagkandado sa bagong magkasintahan sa loob ng kwartong dating pag-aari ni Elaine. Pagkatapos niyon ay ang buong pag-angkin ng nakakabinging katahimikan mula kay Marco, isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sampal na tuluyang bumaon sa nagdurugong puso ni Elaine. Ang nakakapasong liwanag mula sa malaking aranya ng bulwagan ay tila nanunuya sa abang kalagayan ni Elaine. Nakabalot ang kanyang katawan sa isang masikip at magaspang na uniforme ng kasambahay na sa pilitang ipinasuot sa kanya ni Doña Felicidad. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mabigat na bandehang pilak na naglalaman ng mga kopita ng mamahaling alak. Sa paligid niya ay ang mga kilalang tao sa lipunan, mga negosyante at matataas na opisyal na masayang nag-uusap at nagtatawanan, walang kamalay-malay na ang babaeng naghahatid sa kanila ng inumin ay ang tunay na utak sa likod ng tagumpay na kanilang ipinagdiriwang. Umakyat si Marco sa entablado, pilit na inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling tuksido. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, puno ng huwad na kumpiyansa na matagal nang kinasusuklaman ni Elaine. Ladies and gentlemen, tonight we celebrate a milestone. Ang buong pagmamalaking anunsyo ni Marco gamit ang mikropono na nagpalaganap ng kanyang boses sa buong mansyon. Ang bagong waterproofing formula ng ating kumpanya ay magdadala sa atin sa tuktok ng industriya. At syempre, ang lahat ng tagumpay na ito ay hindi mangyayari kundi dahil sa aking walang sawang inspirasyon, ang aking musa, si Veronica. Itinaas ni Marco ang kanyang baso bilang pagpupugay. Sa sandaling iyon, sinundan ng mga paningin ng lahat ang babaeng nasa harap at tinamaan ng liwanag ang malaking diamanting singsing na nakasuot sa daliri ni Veronica. Ang kislap ng batong yon ay tila mga karayom na walang awang tumusok sa mga mata ni Elaine. Ang sikmura niya ay umikot at ang kanyang lalamunan ay nanikip sa matinding udyok ng pagkasuklam. Ang diamanting iyon ay binili mula sa unang malaking kita ng formularyong siya mismo ang lumikha. Naalala niya ang mga madaling araw na namimilipit siya sa ginaw sa ilalim ng bodega. Nilalanghap ang nakalalasong usok ng mga kemikal habang ang lalaking umaangkin ng kanyang tagumpay ngayon ay mahimbing na natutulog. Wala siyang ginawang ingay. Itinago lamang niya ang kanyang magaspang na kamay sa loob ng bulsa ng kanyang apron kung saan nakabukas ang voice recorder ng kanyang lumang telepono. Tahimik na kinokolekta ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa bilang sandata para sa hinaharap. Habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa makapal na kurtina upang ikubli ang panginginig ng kanyang mga balikat, isang matangkad na dayuhang bisita ang naglakad papalapit sa kanyang direksyon. Wala sa sariling napahinto ang lalaki nang dumaan ito sa kanyang gilid. Hindi nito tiningnan ang kanyang uniforme o ang kanyang nakayukong mukha. Sa halip, bahagyang ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata at lumanghap ng hangin sa gitna ng naghahalong amoy ng matatapang na pabango ng mga mayayaman, ng usok ng tabako at ng matapang na alak. May napansin itong kakaibang halimuyak na nanunuot mula sa balat ni Elaine, isang banayad ngunit malalim na amoy ng mahahalagang langis at halamang gamot na ginagamit sa laboratorio. Isang amoy na tila nagkukwento ng isang napakalalim at nakatagong kalungkutan. Isang sulyap na puno ng kuryosidad at pagkamangha ang ibinigay ng dayuhang kinilalang si Adrian bago ito muling naglakad palayo. Nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon sa hanging namamagitan sa kanila. Nang humupa ang pagdiriwang at lisanin ng mga bisita ang mansyon, naiwan si Elaine upang linisin ang mga bakas ng kanilang karangyaan. Nakaluhod siya sa malamig na sahig, maingat na dinadampot ang mga matutulis na piraso ng basag na kopita na nagkalat sa marmol
Ang paggalaw ng mga matutulis na bubog laban sa bato ay lumikha ng nakakapanindig balahibong kiskisan na sumugat sa tahimik na bulwagan. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng aklatan sa di kalayuan, umabot sa kanyang pandinig ang seryosong pag-uusap ng kanyang biyenan at asawa. Kailangan nating madaliin ang bank loan, bukas na bukas din bago pa siya maghinala. Ang mariing utos ni Doña Felicidad na may bakas ng matinding pagmamadali. Pirmahan mo na ang mga papeles na yan, Marco. Ako na ang bahalang maghanap ng taong eksaktong gagaya sa pirma ni Elaine para maipangalan sa kanya ang lahat ng utang ng kumpanya. Kapag tuluyan na natin siyang pinalayas, dapat siguradong wala siyang kahit isang kusing na makukuha at siya ang hahabulin ng bangko hanggang sa makulong siya. Isang matalim na piraso ng salamin ang bumaon sa hintuturo ni Elaine dahil sa labis na paghigpit ng kanyang hawak. Ang mainit na dugo ay dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang balat hanggang sa dumampi ito sa malamig na marmol. Ngunit wala siyang naramdamang pisikal na sakit sapagkat ang tuluyang pagyeyelo ng kanyang puso sa harap ng walang kasing lupit na katraydoran ay ganap ng pumatay sa natitirang kahinaan ng kanyang pagkatao. Ang madilim na sulok ng kusina ay tila naging isang malamig na libingan para kay Elaine habang yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa siwang ng bintana ay hindi sapat upang palamigin ang nag-iinit niyang dibdib. Malinaw na malinaw pa rin sa kanyang isipan ang narinig niyang plano sa aklatan. Ang planong hubaran siya ng dignidad, nakawan ng kinabukasan, at ibaon sa kulungan para sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang pamilyang pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan at pagmamahal ay siya mismong nagtatahi ng sarili niyang kabaong. Bumangon siya mula sa kanyang pagkakaupo. Ang bawat galaw ay mabigat at puno ng pag-iingat upang hindi makalikha ng ingay laban sa mga kahoy na sahig. Ang kanyang paningin ay automatikong napadako sa dingding kung saan nakasabit ang kanilang malaking larawan sa araw ng kasal. Ang Marco na nasa litrato, na nakangiti at nangangako ng walang hanggang proteksyon, ay tila isang nakakatakot na ilusyon na nilikha lamang upang bitagin siya. Ang mukhang iyon ay nagmistulang isang halimaw na walang ibang alam, kundi ang manginain ng mga pangarap. Hindi niya binato ang litrato, hindi niya hinayaang maging marahas ang kanyang reaksyon. Ang pagnanasang magwala at sumigaw ay pilit niyang nilunok hanggang sa ito ay maging isang matigas na bukol ng pagkamuhi sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay. Ang gintong singsing na naging sagisag ng kanyang pagkakaalipin ay tila nagliliyab at sinusunog ang kanyang balat. Maingat niyang hinila ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat sentimetro ng paghihiwalay ng metal sa kanyang laman ay nagdala ng nakakapasong ginhawa. Humakbang siya patungo sa lababo na puno pa ng mamantikang hugasin mula sa piging na ginanap kanina. Walang pag-aatubili, binitawan niya ang singsing at hinayaan itong bumagsak sa madilim at maruming tubig. Ang ginto ay mabilis na lumubog at nawala sa paningin. Kinain ng mga latak ng pagkain at matapang na sabon. Eksaktong larawan ng kung paano itinapon at nilapastangan ang kanyang katapatan sa bahay na ito. Bumalik siya sa kanyang masikip na bodega. Ang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa maliit na siwang sa itaas ng pinto ay nagbigay ilaw sa lumang baul kung saan niya itinago ang kanyang kwaderno. Walang luha na dumaloy sa kanyang mga mata. Ang matinding pagkadurog ng kanyang loob ay tuluyan ng nag-apula sa kakayahan niyang umiyak. Nagsimula siyang kumilos nang may matinding lamig sa pag-iisip. Isang lamig na nabubuo lamang kapag ang isang tao ay wala ng natitirang emosyon, kundi ang pagnanasang mabuhay. Sa gitna ng nakapanlulumong katahimikan, naramdaman niyang dumikit sa kanyang balat ang pangangamba. Ang seradura ng pintuan ng bodega ay dahan-dahang umiikot, isang sadyang at palihim na paggalaw mula sa labas. Napatigil si Elaine. Pinigil ang kanyang paghinga
habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbukas ng pinto. Sa bungad ay nakatayo si Marco. Ang anyo ng kanyang asawa ay balot ng anino mula sa ilaw sa pasilyo. Ngunit malinaw na nakikita ni Elaine ang hawak nitong makapal na dokumento. Sa ibabaw ng papel ay nakasulat ang salitang Special Power of Attorney na magbibigay kay Marco ng ganap na controls sa lahat ng nalalabing ari-arian ni Elaine at maging sa kanyang pagkakakilanlan. Sa kabila nitong kamay ay isang mamahaling itim na pluma na handa nang ipasa sa kanya. Kailangan mong pirmahan ito ngayon din, Elaine. Ang utos ni Marco na pilit na ginagawang malambing ang boses, isang mapanlinlang na tono na ginagamit nito kapag may nais itong makuha. Para ito sa pagpapalawak ng kumpanya. Bilang asawa ko, alam kong gusto mong makatulong. Ang hangin sa loob ng bodega ay naging mabigat na parang tingga, habang ang paningin ni Elaine ay nanatiling nakatitig sa papel na naglalaman ng kanyang hatol na kamatayan sa lipunan. Tinitigan ni Elaine ang dulo ng pluma na iniaabot ni Marco. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bodega, ang mukha ng kanyang asawa ay puno ng pagmamadali. Isang uri ng pagkainip na tila ba ang bawat segundong hindi siya pumipirma ay bawas sa kayamanang inaasam nito. Sige Marco, kung ito ang kailangan mo para magtagumpay ang kumpanya, pipirma ako. Ang mahina at tila sumusukong sagot ni Elaine. Yumuko siya at maingat na inilagay ang dokumento sa ibabaw ng kanyang lumang baul. Sa likod ng kanyang likuran, ang kanyang mga daliri ay mabilis na humugot ng isang manipis at blangkong papel na kanina pa niya inihanda, na may nakatagong bahagi ng carbon paper sa ilalim. Sa isang mabilis at sanay na pagkumpas, ipinatong niya ang dokumento ni Marco sa ibabaw ng kanyang sariling papel. Ang itim na tinta ng pluma ay dumampi sa puting himaymay, tila isang laso na dahan-dahang kumalat sa malinis na hibla nito. Sa paningin ni Marco, ang kanyang asawa ay muling naging ang masunuring si Elaine, ngunit sa ilalim ng bawat guhit ng kanyang pirma ay ang paglilipat ng lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Marco patungo sa sarili niyang mga kamay. Nang makuha ni Marco ang papel, mabilis itong lumabas ng silid nang hindi man lamang siya tinapunan ng huling tingin o pasasalamat. Ang bawat paghakbang ng lalaki palayo ay naging hudyat ng tuluyang pagputol ng ugnayang matagal nang nabubulok. Sa gitna ng madaling araw, sinimulan ni Elaine ang kanyang huling paghahanda. Hindi siya nag-uwi ng mga alahas o mamahaling damit na ibinigay ni Marco. Mga bagay na sa tingin niya ay mga kadenang ginto lamang. Ang kinuha lang niya ay ang isang maliit at gasgas na bali, ang kanyang mga dokumento at ang pinakaimportanteng kayamanan niya, ang kwadernong kulay plum na naglalaman ng kanyang kaluluwa bilang isang sayentipiko. Bago tuluyang lisanin ang mansyon, dumaan siya sa kusina sa huling pagkakataon. Sa gitna ng nag-aagaw na dilim at liwanag ng bukang liwayway, nagluto siya ng isang perpektong almusal. Ang amoy ng sinangag na may maraming bawang at ang halimuyak ng sariwang kape ay muling namayani sa silid. Inayos niya ang hapagkainan nang may katumpakan na tila ba isang ritual ng pamamaalam. Ito ang kanyang huling paglilingkod, isang tahimik at mapait na paalala sa mga taong may iwan niya kung gaano kasarap ang buhay na sadyang winasak nila. Dahan-dahan niyang pinihit ang trangka ng malaking pintuang bakal ng mansyon. Ang pag-usad ng bakal laban sa semento ay lumikha ng isang mabigat na pakiramdam ng paglaya. Paglabas niya sa kalsada, sinalubong siya ng malamig na hamog ng umaga. Ang hangin ay sariwa, malayo sa matapang at nakakasuffocate na pabango ni Veronica. Sa bawat hakbang niya palayo sa gate ng mga De La Cruz, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Hindi siya lumingon. Ang bawat sentimetro ng distansyang nalilikha niya ay isang hakbang patungo sa kanyang muling pagsilang. Paglipas ng ilang oras, sa loob ng master bedroom, nagising si Marco na may malapad na ngiti. Mabilis siyang bumaba upang ipakita kay Doña Felicidad ang napirmahang dokumento.
Ngunit nang buksan niya ang envelope na iniwan ni Elaine sa ibabaw ng hapagkainan, ang tanging nahanap niya ay isang blangkong papel na may talsik ng isang pamilyar na kemikal. Isang kakaibang amoy ng kamanyang at tuyong rosas ang biglang bumalot sa kanila. Isang amoy ng pagluluksa at babala. Walang Elaine na natagpuan sa kahit anong sulok ng bahay. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng masarap na almusal na hindi na nila kailanman matitikman ng may kapayapaan at ang malawak na kawalan na iniwan ng isang babaeng tinangka nilang ubusin. Ngunit sa huli ay siyang tuluyang nagnakaw ng kanilang katiwasayan. Ang bawat patak ng ulan sa Paris ay tila mga kristal na bumubulong ng isang bagong simula. Ngunit para kay Elaine, ang lamig na dulot nito ay isang paalala ng layo ng kanyang narating mula sa mainit at mapangaping kusina ng mga De La Cruz. 3 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang Pilipinas. Bit-bit ang kanyang sugatang puso at ang kwadernong kulay plum na tanging saksi sa kanyang mga pangarap. Sa gitna ng mga kalsadang bato at mga gusaling tila mga obra maestra, natagpuan niya ang kanyang sarili bilang isang tagalinis sa isang tanyag na siyong ng mga pabango sa Grace, ang sentro ng halimuyak sa mundo. Ang amoy ng ammonia at matapang na sabon na ginagamit niya sa pagpupunas ng mga sahig ay madalas na nakikipag-agawan sa malalambing na amoy ng lavender, vanilla at sariwang rosas na namamayani sa laboratorio. Habang ang ibang mga katrabaho niya ay abala sa pag-uusap tungkol sa mga bagong fashion trend, si Elaine ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid sa bawat galaw ng mga eksperto sa pagtitimpla ng mga kemikal. Sa gabi, kapag ang lahat ay nakaalis na at ang laboratorio ay balot na ng katahimikan, hinahayaan ni Elaine ang kanyang sarili na lumapit sa mga mesa. Dahan-dahang hinahaplos ang mga botelyang kristal na tila ba nakikipag-usap ang mga ito sa kanya. Isang gabi, habang nililinis niya ang isang sulok ng silid, napansin niya ang isang nakabukas na vial na tila itinapon na bilang isang bigong pagtatangka. Inilapit niya ang kanyang ilong sa maliit na bote. Ang amoy ay matapang, puno ng potensyal ngunit kulang sa balanse. Parang isang kwentong may simula ngunit walang katapusan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kinuha niya ang isang patak ng katas ng citrus at isang munting bahagi ng sandalwood, ang mga sangkap na natutunan niyang timplahin sa kanyang mga lihim na eksperimento noong siya ay nasa Pilipinas pa. Maingat niyang inihalo ang mga ito. Ang bawat patak ay tila isang nota ng musika na bumubuo ng isang perpektong harmonya. "What are you doing?" Ang tanong ng isang malalim at baritonong tinig mula sa kanyang likuran. Napatigil si Elaine. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa pintuan ay nakatayo si Adrian Laurent, ang tanyag na eksperto sa pabango na kilala sa kanyang pagiging masungit at mapili. Ang anino ni Adrian ay mahaba sa sahig at ang kanyang mga mata ay nanunuot habang nakatingin sa hawak na vial ni Elaine. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, kinuha ang bote mula sa nanginginig na kamay ni Elaine at ipinikit ang kanyang mga mata habang nilalanghap ang bago nitong halimuyak. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Walang narinig na ingay kundi ang marahang paghinga ni Adrian. Nang muling imulat ng lalaki ang kanyang mga mata, wala siyang nakitang galit. Sa halip, isang malalim na paghanga ang gumuhit sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang magagaspang at may mga bakas ng paso na mga kamay ni Elaine. Ang mga kamay na sanay sa hirap, ngunit nagtataglay ng isang pambihirang talino. "Your scars, they are not just marks of pain." Wika ni Adrian gamit ang isang malambing na Tagalog na halatang pinag-aralan niya ng maigi. "They are hiding a great scent. A story of survival that the world needs to smell." Naramdaman ni Elaine ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng mahabang panahon, ang tingin ng mga tao sa kanya ay isang walang pakinabang na asawa o isang mababang katulong. Ito ang unang pagkakataon
na may nakakita sa kanyang tunay na halaga, hindi dahil sa kanyang anyo, kundi dahil sa kanyang kakayahang lumikha ng sining mula sa tron ng kanyang nakaraan. I can help you, Elaine. Pagpapatuloy ni Adrian habang hinahawakan ng bahagya ang kanyang braso, isang haplos na puno ng respeto. We can turn your pain into a masterpiece that will make everyone who stepped on you bow down. Dahan-dahang inilabas ni Elaine ang kanyang kwadernong plum mula sa bulsa ng kanyang apron. Ipinatong niya ito sa mesa at binuksan sa pahinang naglalaman ng kanyang pinakamahalagang formularyo. Tumingin si Adrian sa mga komplikadong formula at sa mga talang isinulat ni Elaine sa Tagalog. Ang bawat pahina ay tila isang mapa patungo sa paghihiganti na hindi nangangailangan ng dahas, kundi ng tagumpay. This is Ash at Bloom. Ang mahinang bulong ni Elaine, ang kanyang boses, ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng isang bagong tuklas na kapangyarihan. At handa na akong ipakita sa kanila na ang mga bulaklak na galing sa tro ay siyang may pinakamatapang na bango. 3 taon ang lumipas na tila isang mabilis na pag-agos ng tubig sa ilog. Ngunit para sa lungsod ng Maynila, ang bawat saglit ay naging saksi sa pag-usbong ng isang bagong pangalan na yumanig sa mundo ng karangyaan. Ang Ash at Bloom ay hindi lamang naging isang tatak ng pabango. Ito ay naging simbolo ng misteryo at kapangyarihan. Sa bawat sulok ng mga dekalibreng mall at sa bawat pagtitipon ng mga elitista, ang tanging pinag-uusapan ay ang kakaibang halimuyak na tila nagdadala ng kwento ng isang muling pagkabuhay mula sa mga abo. Sa loob ng isang marangyang opisina sa itaas ng pinakamataas na gusali, sa Makati, nakatayo si Elaine sa harap ng malaking bintanang salamin. Ang kanyang anyo ay malayo na sa babaeng dati ay nakayuko at balot ng amoy ng kusina. Nakasuot siya ng isang dekalidad na sutlang damit na kulay hating gabi na tila dumadaloy na likidong ginto sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot at pag-aalinlangan, ay nagtataglay na ngayon ng isang talim na kayang pumutol ng kahit anong balakid. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga kalyo at ang mga bakas ng paso mula sa kumukulong sabaw. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay malinis. Bawat kuko ay maingat na inalagaan at ang tanging palamuti sa kanyang kamay ay isang simpleng singsing na gawa sa platinum. Isang paalala na siya ang nagmamay-ari ng kanyang sariling kalayaan. The market response is overwhelming, Elaine. Ang wika ni Adrian habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bit-bit ang isang ulat ng benta. Ang boses ng lalaki ay puno ng paghanga at respeto. Lahat ng mga malalaking kumpanya sa bansa ay gustong makakuha ng partnership sa atin. They are dying to know who is the genius behind Ash at Bloom. Let them wait, ani Adrian. Ang malamig ngunit determinadong sagot ni Elaine. Ang tunay na sining ay mas lalong nagiging mahalaga kapag ito ay pinananatiling mailap. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang mansyon ng mga De La Cruz ay hindi na kasing ningning ng dati. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nababalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Si Marco ay nakaupo sa kanyang aklatan. Ang kanyang mukha ay halatang haggard at puno ng pag-aalala. Ang kanyang kumpanya, na dati ay namamayapag dahil sa ninakaw na formularyo ni Elaine, ay unti-unti nang bumabagsak. Ang mga materyales na kanilang ginagawa ay nagsimulang magkaroon ng mga depekto at ang mga investor ay isa-isang bumibitaw. I told you, Marco, we need more funds. Ang pasigaw na wika ni Veronica habang pabagsak na inilalagay ang kanyang mamahaling bag sa mesa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita at kawalan ng pasensya. Hindi ako pwedeng mawalan ng budget para sa aking mga kaganapan. My reputation is at stake here. Hindi mo ba nakikita? We are on the verge of bankruptcy, Veronica. Ang sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ang tanging paraan na lang para maisalba ang kumpanya
ay kung makuha natin ang teknolohiya ng Ash at Bloom. Sila lang ang may hawak ng solusyon para sa mga depekto ng ating produkto. Pumasok si Doña Felicidad sa silid. Ang kanyang mukha ay mas lalong naging matalim sa paglipas ng panahon. Then do whatever it takes, Marco. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. Huwag mong hayaang gumuho ang pangalang De La Cruz dahil lang sa kawalan mo ng diskarte. Muling napatingin si Marco sa kanyang computer screen. Isang email ang dumating mula sa tagapagsalita ng Ash at Bloom. Ang nilalaman nito ay isang paanyaya para sa isang pribadong pagpupulong upang pag-usapan ang isang posibleng merger. Ngunit may isang kakaibang kondisyon. Ang pagpupulong ay gaganapin sa isang lokasyon na pinili ng may-ari ng Ash at Bloom at tanging si Marco lamang ang pinapayagang pumunta. Bit-bit ang lahat ng orihinal na talaan ng kumpanya. Sa loob ng kanyang opisina, dahan-dahang inispray ni Elaine ang bagong pabangong kanyang nilikha, ang Revenge of the Rose. Ang amoy nito ay nagsisimula sa isang matapang at hiling na amoy ng usok, bago dahan-dahang bumubukas sa isang matamis at mapanganib na halimuyak ng pulang rosas. Handa na ang lahat, Adrian, ang bulong ni Elaine, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Maynila. Panahon na para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi lang sapatos nila ang madudumihan, kundi ang buo nilang pagkatao. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang dahan-dahang pag-ukit sa nalalabing oras ng kalayaan ni Marco. Hindi alam ng lalaki na ang tanging liwanag na inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay ang siya ring apoy na tutupok sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Marco sa makintab na marmol ng lobby ng Ash at Bloom ay tila isang pagbilang sa kanyang nalalabing oras ng kalayaan. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis at ang kanyang kurbata ay tila isang lubid na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Bit-bit niya ang isang itim na portfolyo na naglalaman ng lahat ng mga dokumentong hiningi ng misteryosong may-ari ng kumpanya. Sa loob ng 3 taon, nasanay siyang maging hari sa sarili niyang maliit na mundo. Ngunit sa harap ng matatayog na pader ng gusaling ito, naramdaman niya ang kanyang sariling kaliitan. Ang pinto ng VIP suite sa itaas na palapag ay dahan-dahang bumukas ng walang anumang ingay na tila isang paanyaya patungo sa isang yungib ng panganib. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang malamig at payapang atmosfera. Ang silid ay nababalot ng mga kulay ng ginto at itim, at ang malawak na bintana ay nagpapakita ng nagliliwanag na syudad ng Maynila sa ilalim ng gabi. Ngunit ang higit na kumuha ng kanyang atensyon ay ang halimuyak na nanunuot sa bawat sulok ng silid. Mula sa mga diffuser na nakatago sa pader, isang amoy ang dahan-dahang gumapang sa kanyang ulirat. Hindi ito ang karaniwang amoy ng opisina. Ito ay may pamilyar na tono ng mga pampalasa, ng banayad na asim, at ng isang uri ng init na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang kanyang sikmura ay biglang namilipit. Naalala niya ang amoy ng sarsang tumalsik sa kanyang sapatos 3 taon na ang nakararaan. Ang alaala ng gabing iyon ay tila isang multo na biglang nagpakita sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. "Good evening, Mr. De La Cruz. You are exactly on time," ang wika ni Adrian Laurent habang dahan-dahang lumalabas mula sa gilid ng isang malaking estante ng mga libro. Ang tinig ng dayuhan ay puno ng awtoridad, at ang bawat salita nito ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. "Yes, of course. I value punctuality, Mr. Laurent," ang sagot ni Marco. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses na halatang nanginginig. "I have the papers here. My company is ready for the merger. We just need the technological support from Ash and Bloom to stabilize the production." Technological support? Or a miracle to save you from bankruptcy? Ang dugtong ni Adrian na may kasamang mapanuyang ngiti. Lumakad ang dayuhan
patungo sa isang malaking silya na nakatalikod sa kanila. But I am not the one who will decide. Ang kumpanyang ito ay may isang tunay na reyna. Napatigil si Marco. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig nito ay tila isang mabigat na hampas sa loob ng kanyang dibdib. Ang silya ay dahan-dahang umikot nang walang anumang tunog. Isang babae ang nakaupo roon. Ang anyo ay nababalot ng anino dahil sa liwanag ng buwan sa kanyang likuran. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit na itim at ang bawat daliri nito ay may hawak na isang kristal na botelya ng pabango. The scent in this room, it's very unique, ang sabi ni Marco na tila hinihingal habang sinusubukang basagin ang nakakabinging katahimikan. It reminds me of home. Kakaiba ang timpla nito. It should be familiar, Marco, ang sagot ng babae. Ang tinig nito ay malalim, puno ng kumpiyansa, at may tonong tila isang hatol mula sa langit. Dahil ang halimuyak na ito ay tinawag kong the maid sacrifice. Ito ang amoy ng lahat ng mga bagay na winasak mo para lang makarating sa kinalalagyan mo ngayon. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa loob ng silid ay dahan-dahang nagliwanag. Ang mga anino ay naglaho at ang mukha ng babae ay ganap na nalantad sa paningin ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang portfolio ay halos mahulog mula sa kanyang nanghihinang mga kamay. Sa harap niya, nakaupo sa trono ng pinakamakapangyarihang kumpanya ng pabango, ay ang babaeng 3 taon niyang itinuring na basahan. Elaine? Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Marco, isang bulong na puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagkamangha. Matagal na tayong hindi nagkikita, Marco. Ang wika ni Elaine habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila mga tusok sa konsensya ng lalaki. Ngayon, ilabas mo ang mga dokumento. Oras na para pag-usapan natin kung paano mo babayaran ang bawat luhang hinayaan mong pumatak sa sahig ng dati nating kusina. Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng silid ay tila naging kuryenteng dumadaloy sa balat ni Marco habang nakatitig sa mukha ng kanyang asawa. Ang katahimikan ay naging isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanyang kakayahang magsalita. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Elaine na marunong lamang yumuko. Ito ay isang estatwa ng kapangyarihan. Ang bawat kurba ng labi ay puno ng mapait na tagumpay. Elaine, ikaw ba talaga yan? How did you... Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang pautal-utal na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na naghahanap ng tamang tono. Lahat ng ito, ang ash at bloom, sa'yo lahat ito, isang mapait na ngiti ang gumuhit. Sa mga labi ni Elaine, dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat paghakbang ng kanyang sapatos ay lumikha ng isang matalim at maingat na tunog laban sa matitigas na tili. Bakit ko sasabihin sa'yo, Marco? Para magkaroon ka ulit ng pagkakataong nakawan ako. Para sadyang sirain ang bawat pormulang binuo ko habang natutulog ka sa tabi ng iba? Elaine, listen to me. I know I made mistakes, pero pamilya pa rin tayo. Ang mabilis na pagsegunda ni Marco, pilit na ibinabalik ang kanyang mapanlinlang na karisma. Lumapit siya ng isang hakbang, pilit na hinahanap ang lambot sa mga mata ng asawa. Isipin mo ang mga pinagdaanan natin. We can fix this. Ang partnership na ito, it can save the De La Cruz legacy. You're still a De La Cruz, right? Utang na loob, Elaine, don't let our family name rot in the streets. Ang pamilyang De La Cruz na tinutukoy mo ay namatay na sa gabing pinalayas niyo ako na parang basahan. Ang malamig na sagot ni Elaine. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang tuyong kawalan ng pakiramdam na mas masakit pa sa anumang sigaw. Huwag mong gamitin ang utang na loob sa akin. Dahil ang tanging utang na mayroon ay ang bawat sentimong ninakaw nyo sa aking talino. Inabot ni Elaine ang makapal na kontrata sa ibabaw ng mesa. Ang puting papel ay tila nagliliwanag
sa ilalim ng mga spotlight. Sign this, Marco. It's a merger. It will give your company the capital it needs to survive. Ngunit may isang maliit na kondisyon sa pahina 47. I want back all the rights to the waterproofing technology. Lahat ng pormulang kinuha mo sa kwaderno ko, isusuko mo sa Ash at Bloom. At bilang kapalit babayaran ko ang lahat ng utang mo sa bangko. Nanginginig ang mga daliri ni Marco habang hinahawakan ang gintong pluma. Ang dulo ng metal ay dahan-dahang dumampi sa papel, tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang natitirang dignidad. Wala siyang ibang pagpipilian. Ang bangko ay kumakatok na sa kanilang pintuan at si Veronica ay bawat oras na nagbabantang iiwan siya kapag nawala ang kanyang yaman. Sa isang mabilis na pagkumpas, itinalaga ni Marco ang kanyang pirma. Ang bawat kurba ng tinta ay tila isang pagtataksil sa kanyang sariling ambisyon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa gilid at lumabas si Adrian Laurent. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa anumang balak ni Marco na lumapit pa kay Elaine. Ipinatong ni Adrian ang isang panibagong folder sa mesa. Done signing? Ang tanong ni Adrian sa isang tonong puno ng panghahamak. Good. Dahil habang pinipirmahan mo ang merger na yan, ang mga abogado ni Miss Monteverde ay kasalukuyan ng nagpapasa ng mga ebidensya ng tax evasion at patent theft ng kumpanya mo sa Bureau of Internal Revenue. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay. Tila ba lahat ng dugo ay lumayas sa kanyang katawan. Napatingin siya kay Elaine, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang takot. What did you do? Ang pabulong na tanong ni Marco. Hindi ko ito ginawa, Marco. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Ang huling wika ni Elaine habang kinukuha ang kanyang telepono. Pinindot niya ang isang button at ang malaking monitor sa loob ng opisina ay biglang nagpakita ng isang live news broadcast. Panoorin mo ang huling kabanata ng iyong kasinungalingan. Sa screen, bumulaga ang balita tungkol sa isang malaking investigasyon sa De La Cruz Construction. At sa eksaktong sandaling iyon, ang tunog ng sunod-sunod na mensahe sa telepono ni Marco ay nagsimulang gumapang sa katahimikan ng silid. Isang babala na ang lahat ng kanyang bank accounts ay kasalukuyan ng naka-freeze. Ang marangyang mansyon ng mga De La Cruz na dating puno ng mapanlinlang na ningning ay tila naging isang malaking libingan sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng silid tulugan ni Veronica, ang bawat malalaking maleta ay nakabuka sa ibabaw ng kama. Handang lamunin ang lahat ng mamahaling gamit na kanyang nakulimbat sa loob ng 3 taon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagmamadali at ang bawat kislap ng mga hiyas na kanyang isinisilid sa bag ay tila mga matatalim na piraso ng salamin na humihiwa sa kanyang sariling pagkatao. You're a loser, Marco! I'm not going to stay here and rot with you! Ang pasigaw na bulyaw ni Veronica habang mabilis na isinisiksik ang huling set ng mga alahas. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at ang kanyang dating eleganteng ayos ay naglaho na, pinalitan ng isang anyo ng isang desperadong takas. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, bumukas ito ng marahas at tumambad si Doña Felicidad. Ang matanda ay tila isang buhay na bangkay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatitig sa mga maletang bitbit ng kanyang dating paboritong manugang to be. Saan mo balak dalhin ang mga yan? Ikaw na babaeng walang utang na loob. Ang mariing tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sobrang emosyon at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston. Lahat ng yan ay binili gamit ang pera ng pamilya ko. You are nothing but a gold digger. Pamilya mo? Look around you, Felicidad. Wala ka ng pamilya. Wala na kayong pera. Ang ganting asik ni Veronica. Ang anak mo ay isang magnanakaw at ikaw ay isang mapang-aping matanda. I deserve these things for putting up with your toxic family for years. Nagkaroon ng isang marahas na pag-aagawan sa pagitan ng dalawang babae.
Ang bawat paghatak sa maleta ay nagdulot ng pagbagsak ng mga mamahaling kwintas at singsing sa sahig na lumikha ng isang nakakapanindig balahibong kiskisan laban sa matigas na kahoy. Ang mga hiyas na dati ay simbolo ng kanilang karangyaan, ngayon ay nagkalat na parang mga basura sa paanan ng dalawang babaeng puno ng puot sa isa't isa. Samantala, sa labas ng gusali ng kumpanya, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng pagdating ng mga awtoridad. Ang mga pulang-asul na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay paulit-ulit na humahampas sa salamin ng gusali na tila mga sumusuring mata ng katarungan. Ang bawat mabigat na paghakbang ng mga matitigas na bota sa semento ay nagdadala ng isang hindi maiiwasang hatol. Sa loob ng kanyang opisina, nanatiling nakaupo si Marco, tila isang rebultong nawalan ng buhay. Ang kanyang paningin ay nakapako sa monitor kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang kanyang mukha sa mga balita. Nang bumukas ang pinto ng kanyang silid, hindi na siya nagulat. 2 opisyal ang pumasok. Ang kanilang mga anyo ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Marco de la Cruz, you are under arrest for multiple counts of financial fraud, tax evasion, and patent theft. Ang malamig na pahayag ng isa sa mga opisyal. Dahan-dahang tumayo si Marco. Naramdaman niya ang malamig at mabigat na bakal ng kongtay na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang mga pulso. Ang bawat dulo ng metal na naglalapat ay tila isang formal na pagwawakas sa kanyang mga ambisyon. Habang inilalabas siya sa gusali, ang bawat kislap ng mga kamera ng mga mamamahayag ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang natitirang dignidad. Mula sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, lihim na pinagmamasdan ni Elaine ang bawat kaganapan. Ang bintana ng kanyang sasakyan ay bahagyang nakabukas, sapat na upang malanghap niya ang sariwang hangin ng gabi na ngayon ay wala ng bahid ng amoy ng panlilinlang. Ang bawat sigaw ng media at ang bawat pagyuko ni Marco ay tila mga nota ng isang malungkot na awitin ng karma. Wala siyang naramdamang tuwa sa panunood ng kanilang pagbagsak. Ang tanging nanatili sa loob ng kanyang dibdib ay ang isang malalim at payapang katahimikan. Ang ash at bloom ay tuluyan ng bumukadkad mula sa mga abo ng kanyang nakaraan at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang halimuyak ng isang bagong bukas na hindi na kailanman muling mababahiran ng kanilang dilim. Ang sikat ng araw sa Maynila ay hindi na kasing bangis ng dati para kay Elaine. Sa halip, ang init nito ay tila isang mahabaging haplos na nagpapatuyo sa huling bakas ng kanyang mga nakaraang luha. Sa loob ng malawak at maaliwalas na silid ng Ash at Bloom Academy, ang hangin ay puno ng nakagiginhawang halimuyak ng sariwang sampagita na may bahid ng amoy ng bagong pitas na mga dahon. Ang puting dingding ng gusali ay nagsisilbing saklay para sa mga pangarap ng mga kababaihang tulad niya ay dumaan din sa matinding pagsubok ng buhay. Nakatayo si Elaine sa harap ng isang mahabang mesa na puno ng mga botelyang kristal. Sa tabi niya ay isang batang ina na ang mga mata ay puno ng takot at ang mga braso ay may mga bakas ng sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Dahan-dahang hinawakan ni Elaine ang nanginginig na kamay ng babae, isang hawak na puno ng pag-unawa at lakas. Huwag mong itago ang mga sugat na yan, ang mahinang wika ni Elaine sa isang tonong puno ng pagmamahal. Dahil ang bawat marka sa iyong balat ay isang mapa ng iyong katapangan. Dito, gagamitin natin ang bawat sakit na naramdaman mo upang lumikha ng isang halimuyak na magpapaalala sa mundo na ikaw ay buhay at malaya. Mula sa pintuan, pumasok si Adrian Laurent. Ang kanyang presensya ay hindi nagdala ng ingay, kundi isang pakiramdam ng kapanatagan. Lumapit siya kay Elaine at tumayo sa tabi nito, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang na may malalim na respeto sa bawat hakbang na tinatahak ng babae. You're doing great, Elaine. Ang ganda ng kinalabasan ng bagong batch ng mga pabango. Ang nakangiting wika ni Adrian
gamit ang kanyang malambing na Taglish. The board of directors in Paris is impressed, pero mas bilib ako sa kung paano mo binabago ang buhay ng mga kababaihang ito. Salamat, Adrian. Hindi ko ito magagawa kung hindi ko natutunang patawarin ang aking sarili sa pananatili sa dilim ng matagal na panahon. Ang sagot ni Elaine habang nakatingin sa malayo. Sa kabilang panig ng realidad, ang katahimikan ay naging isang malupit na kaaway para sa mga taong sumira sa kanya. Si Marco ay nananatili sa likod ng rehas. Ang kanyang bawat araw ay balot ng amoy ng kalawang at luma na semento. Malayo sa karangyaang kanyang ninakaw. Ang kanyang ina, si Doña Felicidad, ay naninirahan na ngayon sa isang maliit at masikip na silid sa isang lumang apartment, kung saan ang tanging naririnig niya ay ang mga paalala ng kanyang mga nagawang pagkakamali. At si Veronica, na dating nakadepende sa kanyang kagandahan, ay nagtatago na ngayon mula sa mga mata ng publiko matapos ang isang bigong operasyon na nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang mukha, isang pisikal na anyo ng kanyang sariling kabulukan. Walang paghihiganti na mas matamis kaysa sa mamuhay ng rurok ng tagumpay at kapayapaan. Sa bawat paghinga ni Elaine, nararamdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang pangalan ay hindi na magsisimula sa video ng Wednesday na tila isang gitnang araw lamang ng paghihintay. Siya na ngayon ay si Welaine, ang babaeng nahanap ang kanyang sariling bango sa gitna ng tro ng kanyang nakaraan. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, dahan-dahang inispray ni Elaine ang huling formula na kanyang binuo, ang Healing Bloom. Ang bawat molekula ng pabango ay kumalat sa hangin, nagdadala ng mensahe ng pag-asa para sa lahat ng mga pusong nadurog. May mga bulaklak na kailangan munang durugin bago mailabas ang kanilang pinakamatamis na bango. At sa huli, ang bawat sugat ay nagiging isang talulot at ang bawat hikbi ay nagiging isang awit ng muling pagsilang.